Alam nyo ba na merong mga Katoliko ang hindi naniniwala sa real presence of Jesus in the Eucharist? Hello mga ka-faith, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Yes mga ka-faith, alam nyo ba na merong mga Katoliko na hindi naniniwala sa real presence of Jesus in the Eucharist. Actually, 20% of Catholics ang hindi naniniwala dito. Sadly, at ito rin yung naging kaso ng isang German priest in year 1263. Okay, sobrang tagal na. Alam nyo mga ka-faith, ang ganda ng story i-share ko sa inyo about this Eucharistic miracle in Bolsena, Italy. Alam nyo, ito mismong pare a German priest, ang hindi naniniwala sa real presence of Jesus in the Eucharist. Pari na to pero siya mismo ay merong doubt. But you know what? God has its own way to answer us in our doubt, in our question. Ang galing sumagot ng Diyos dito sa pagdududa ng pari na to. Kaya nagkaroon ng Corpus Christi. Kaya tayo nagse-celebrate ngayon ng Corpus Christi. Share ko sa inyo yung naging story ng German priest na to. Alam nyo ba, in 1263, merong isang German priest. He is described as being a pious priest, but one who found it difficult to believe that Christ was actually present in the consecrated host. While celebrating Holy Mass above the tomb of Saint Christina, located in the church named for this martyr, he had barely spoken the words of consecration when blood started to seep from the consecrated host and trickled over his hands onto the altar and the corporal. Okay, doon bigla nagkaroon ng miracle, the first Eucharistic miracle. Ito ay bunga ng kanyang pagdududa. At anong ginawa ng Diyos? Mismo sa mata niya, nagdugo ang consecrated host. Dumalo yung dugo sa kanyang mga kamay. At anong nangyari? The priest was immediately confused. At first, he attempted to hide the blood. But then, he interrupted the Mass and asked to be taken to the neighboring city of Orvieto, the city where Pope Urban IV was then residing. The Pope listened to the priest's account and absolved him. He then sent emissaries for an immediate investigation. When all the facts were ascertained, he ordered the bishop of the diocese to bring to Orvieto the host and the linen cloth bearing the stains of blood. With archbishops, cardinals, and other church dignitaries in attendance, the Pope met the procession and amid great pomp had the relics placed in the cathedral. The linen corporal bearing the spots of blood is still reverently enshrined and exhibited in the cathedral at Orvieto. It is said that Pope Urban IV was prompted by this miracle to commission Saint Thomas Aquinas to compose the proper for a Mass and an office honoring the Holy Eucharist as the body of Christ. 1 year after the miracle, in August of 1264, Pope Urban IV introduced the saint's composition and by means of a papal bull instituted the Feast of Corpus Christi. So, dahil doon sa milagrong nangyari sa Bolsena, Italy, doon na natin simulang sinelebrate ang Corpus Christi. Grabe, di ba? So, ano ba tong Corpus Christi na to? Ito yung nagre-remind sa atin that
Jesus is really present in the Eucharist. It is real. The real Jesus, ha? Okay? 2,000 years ago na pinako sa krus is the same Jesus that are present in the Eucharist. Pero unfortunately, kahit na nangyari na yung miracle na yun, marami pa ring mga Katoliko ang hindi aware dito at hindi naniniwala sa real presence of Jesus in the Eucharist. Marami ang nagsisimba parang atin lang ng Mass, parang it's just another ordinary Sunday. Hindi nila to pahalagahan. Why is that? Because many Catholics pay little attention to the Eucharist. Kasi alam nyo mga ka-faith, ito yung nakikita ko dyan eh. Marami sa atin ang hindi talaga naiintindihan itong indescribable gift na binibigay sa atin ng Diyos sa Eucharist. Kaya ito rin yung purpose ng vlog ko na to. Kaya ako gumawa ng vlog about the Eucharist. You know, the Eucharist is the heart of our Catholic faith. Ito lang yan. Ito lang kasimple yan. Ha? If you will not believe on the Eucharist, bakit ka pa naging isang Katoliko kung hindi ka naniniwala dito? Ito yung centrality ng ating pananampalataya. Itong Eucharist. Saan ka pa makakakita ng ganitong grasya na binibigay sa atin ng Diyos that are so much available to us? Where else you can encounter Christ, the living Christ, in such a concrete way? Saan ka makakita? Only in the Eucharist. Kahit sa ibang sekta, wala silang geto. Only in the Catholic faith. Kaya ito yung isa sa nakaka-proud bilang isang Katoliko. When we believe that Jesus is really present in the Eucharist, itong Jesus na tinatanggap natin is not just a symbol. He is not a watered-down version of the Jesus of the Gospels. Hindi, because Jesus is present in the Eucharist in all His power and glory. Siya yun. Ito yung same Jesus who raised Lazarus and other people from the dead. Ito yung Jesus who multiply the loaves and the fish at nagpakain ng libu-libong tao. This is the Jesus that are present in every Mass at naghihintay siyang tanggapin natin siya sa Holy Communion. This is the same Jesus who healed the paralytic and other people. This is the Jesus that are present in the Eucharist. This is the same Jesus who walked on water and calmed the storm. Di ba nakakabilib yun? Di ba nakakabless yun? Ito yung grasya na binibigay sa atin ng Diyos bilang isang Katoliko. Jesus is passionately longing for us to receive Him. Siya na mismo yung nagmamakaawa para sa atin para tanggapin natin siya sa Eucharist. He ardently desired to give Himself to us in the Eucharist because He fervently yearns to have a relationship for us. At dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, kaya niya ginawa ang Eucharist. Kaya to ginawa ni Jesus. Itong sakramento na to. Hindi lang enough kay Jesus na binigay niya ang buhay niya sa atin for our salvation. It is not enough. He wanted to give us Himself through the Eucharist. Why Jesus commissioned the sacrament of the Holy Eucharist. At alam nyo ba na sobrang mahal na mahal tayo ni Jesus, na sobra niya tayong hinihintay ng countless hours for us to visit Him sa tabernacle. Because Jesus is there. The consecrated host ay nandoon. At naghihintay sa atin si Jesus para kausapin tayo, para ipadama niya sa atin yung pagmamahal niya. At ano pa ba ang hindi kayang gawin sa atin ng Diyos? Alam nyo mga ka-faith, walang anumang bagay sa mundo ang kayang ikumpara yung nabibigay ng Diyos sa Eucharist. Walang anuman sa mundo ang kayang tumbasan yun dun sa Eucharist because that is the real body and blood of Christ. Alam nyo mga ka-faith, God wants us na palagi tayong magsimba. Palagi tayong nandun every Sunday for us to receive the Eucharist. His desire for us because God wants to pour out His love on our soul. God wants to give us His grace para nga yung
Niagara Falls tuwing bibigyan ka ng pare ng Holy Communion, binubuhos ng Diyos na parang falls of grace, of mercy, of blessing every time you receive the Eucharist. Okay? Ganun yun. Kung para yung virtual Niagara Falls. Kung na-imagine nyo yun, guys, na every time na tinatanggap mo yan, grabe yung pagmamahal na binibigay at binubuhos sa atin ng Diyos. Ako, madalas na nalulungkot sa ibang mga Katoliko na they come to Mass every Sunday and yet parang wala nagbabago sa kanila. Hindi nila to pinapahalagan. They are still the same person every Sunday. They think that ordinary lang to. Parang hindi nila to pinaghahandaan. Kasi ito mga ka-faith, kung talaga naiintindihan natin kung ano yung nare-receive natin every Sunday, ito ay paghahandaan natin. Magko-confess ka, yung good confession, di ba? You are in a state of grace, ayusin mo yung pamumuhay mo, you have a constant prayer life, yung relationship mo sa Diyos, ihahanda mo yung sarili mo, yung kaluluwa mo every Sunday. Kasi nga ganito yan di ba? Imagine niyo kung merong isang kilalang tao, sikat na tao, na bibisita sa bahay mo. Kunyari, di ba, si Pope Francis bibisita sa bahay nyo. Di ba sobra kang maghahanda? Lilinisin mo yung bahay nyo, baka pagawa mo pa nga yan, baka bumili ka pa ng mga ibang appliances or papadecorate mo pa yung bahay nyo. Talagang paghahandaan mo. Kasi si Pope Francis, yung pupunta sa bahay nyo. Pero guys, yung natatanggap natin every Sunday, ito ay si Jesus. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Jesus who died for us on the cross. He is the Son of God, the Alpha and the Omega. Ito yung Jesus na gumawa ng mundo. Kung yun yung isipin natin, hindi ba natin to paghahandaan? Hindi ba natin lilinisin yung sarili mo? Hindi mo ba babaguhin yung buhay mo? Aayusin mo because papasok ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga every time na nakapag-confess ka, you are in a state of grace, pag na-receive mo yung communion, nagiging isang tabernacle ka ng Diyos. Jesus is residing within you. Pahalagaan natin itong Eucharist. We need to remember that we are called to be a Eucharistic people because Jesus wanted to be a center of our life. Gusto niya maging sentro siya ng buhay natin. And Jesus wants to be with us, to console us, to comfort us. Kaya nga every time, di ba, na tuwing susubukan ng Holy Communion, tuwing tatanggapin mo si Jesus sa Eucharist, allow Jesus to comfort you. Allow Jesus to console you. Kung may pinagdadaanan ka, kung may problema ka, sabihin mo lang sa Kanya, ibuhos mo lang sa Kanya. Buksan mo yung buong puso at kaluluwa mo kay Jesus. Because God wants to comfort you. He is there for you, embracing you every time you receive Him in the Eucharist. That is the Jesus who loves us. Na siya yung Jesus na tinitignan ka with His mercy. Kaya nga kung ikaw ay taga-subaybay ng The Chosen, di ba grabe touch na touch tayo sa mga tingin ni Jonathan Rumi doon, di ba? Siya yung gumaganap na Jesus. Talagang taong-tao si Jesus doon. Talagang nakaka-touch yung bawat eksenang ginagawa ni Jesus doon. Yung bawat milagrong ginagawa niya. Yung bawat comfort at yung mercy na binibigay niya sa mga tao. Imagine mo na every time na sinusubo mo ang communion, ang Eucharist, di ba? Na ganun ka tinitignan ng Diyos at sinasabi niya sa'yo na mahalaga ka sa Kanya, na mahal ka Niya, na namatay siya sa'yo. Namatay siya para sa'yo. Kung maintindihan mo yun mga ka-faith, kung talagang isa sa puso natin to, na every Sunday talagang paghahandaan mo para papasukin siya sa buhay mo, para tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Na every Sunday talagang sobrang excited ka na yes, marireceive ko na ulit si Jesus. Na yes, ito yung regalo at grasya na hindi ko makukuha sa mundong to. Walang makakahigit na ito. Kaya maging proud ka na isa kang Katoliko mga ka-faith because of the Eucharist. Kaya nga ang tawag doon ay transubstantiation. Okay, tama yung pagka-pronounce ko, tama naman. Transubstantiation. Kaya nga ang mga pare ay talaga sobrang mahalaga ang role nila para sa ating mga Katoliko. Yung mga kamay lang nila, yun nakakagawa nun. Siyempre sa tulong ng grasya ng Diyos, kasi sila lang ang may authority to consecrate the host.
Ito yung isa sa grasya na binibigay ng Diyos sa mga pare. Okay, na kahit na parang inisip mo na they are sinful person like us, pero through the grace of God, sila ay ginagamit ng Diyos. Okay, so that we can receive the real presence of Jesus in the Eucharist. Tuwing atin ka ng Mass, lagi mo tatandaan, because of His infinite love and mercy, God wants the best for us. That's why we have the Eucharist in the Catholic faith. Amen. Kaya every time na itataas ng parian, ay talagang mag-focus ka. Yung full attention mo ay nakatingin dyan at nangungusap sa iyo ang Diyos every time na tinataas yan ng pare. With full reverence, your full attention na every time na a-attend ka ng Mass, because it is worthy of mental and spiritual preparation. Because Jesus is there. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa vlog na ginawa ko ngayon. At kung sa tingin mo na nakatulong to at na-bless ka dito, make sure na i-share mo to sa iyong mga friends and relatives. Okay, so again mga ka-faith, my name is Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong solid support sa ating mga merchandise item. At gusto ko rin pasalamatan ang mga taong bumili at nagpadala ng kanilang litrato suot ang ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hello mga ka-faith, paano ka nga ba makaka-order sa ating merchandise store? Okay, so dito sa ating website, makikita mo yung mga available na merchandise item natin like t-shirts, long sleeves, hoodies, face mask, mugs. So kunyari t-shirts ang bibili mo, ito ang ating bestseller na Katoliko ako shirt. So, i-click mo lang siya. Pagka-click mo, mamimili ka kung anong color. Kung black ba or yung violet. Kunyari, itong black ang napili mo, mamili ka lang kung anong material, kung dry fit or poly blend. Kung nakapili ka na, ipili mo naman kung anong size. Importante kung male or female ka para alam nung gagawa ng t-shirt kung ano yung mas magiging fit para sa'yo. I-click mo lang add to cart and then proceed to check out kung wala ka ng iba pang bibilin. Dito naman ilalagay mo kung taga Pilipinas ka ba or taga USA ka. Kasi dito sa Merchiful ay nagdi-deliver din sila sa USA. Kung hindi ka taga USA ay meron din tayong ibang international store na pwedeng mag-deliver sa buong mundo. Kunyari, taga Philippines ka and then pili mo lang kung anong province. Lagay ko Cavite and yung postal code. Calculate shipping. Usually sa NCR is 120 pesos sa ating shipping fee. And then after that is proceed to check out. So mapupunta ka naman dito. So, kung new customers ka, ay kailangan mo mag-create ng account dito sa Merchiful para hindi ka na ulit mag-fill up ng form. So, mag-create ka lang ng account, i-click mo lang yan. So, lagay mo lang yung first name, last name, at ang iyong email address. And yung password na gagamitin mo. Click mo yung create, click mo lang yung submit. Ayan, then mag-sign in ka na. So, nakagawa ka na ng account. So, i-click mo lang to dito sa taas. And then, go to check out. So, dito ay i-fill upan mo yung mga necessary information na kailangan. Click mo lang yung continue shipping. Mapupunta ka na dito sa ating payment option. So, dito sa ating payment option, pwedeng credit card or debit card, GCash, or COD. Ayan, then complete order. Okay, so paano ka nga ba makakapunta dito sa ating merchandise store? Dito sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng mag-order ng ating mga merchandise item. Again, mga ka-faith, thank you so much for supporting my merchandise item. God bless you more abundantly.
So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.